Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon nga po ay may babasahin tayong mensahe mula sa ating kababayan. Nakakadurog lang po ng puso kasi may mga ganito palang klase talaga. Hello po, please hide my identity po. Isa po akong first timer dito sa Hong Kong na nakipagsapalaran para magkaroon ng magandang buhay sa Pilipinas. 26 years old pa lang po ako. Share ko lang ang naging karanasan ko sa amo ko. May 3 silang aso, 2 malaki at 1 maliit. Ang isang asong malaki yung maliit na aso. 11 PM na nang mangyari yung insidenteng yun. Sa oras na yun, tinatapos ko ang trabaho ko sa kusina bago magpahinga at pumasok sa kwarto ko. Nang biglang nilapa nung malaking aso yung isa nilang maliit na aso. Sinubukan kong awatin pero matapang masyado yung aso at baka malapa din ako. Dali-dali kong tinawagan ng amo ko para bumalik dahil kalalabas lang nila noon. Pagbalik nila, galit na galit at kinaladkad nila ako palabas ng bahay ng 2 beses at ko sa braso. Sa takot ko, tumawag ako ng pulis para ma-rescue ako hanggang makarating na ako sa agency. Ayaw bayaran ng amo ko ang 1 month notice ko dahil hindi daw nila i-consider terminate ang ginawa nilang pagkaladkad sa akin dahil sa labas lang daw ng garahe nila ako dinala. Ayos na sa akin kahit yung sahod ko ng araw ng pagtatrabaho ko sa kanila. Nag-set kami ng araw para makipagkita sa kanila upang masettle na ang dapat nilang bayaran sa akin. Binayaran naman lahat pero ang ibinigay sa akin ay puro coins lahat. Grabe ang mga ugali nila. Grabing pahirap at trauma ang natanggap ko sa kanila. Gusto ko i-share tong karanasan ko para maging aware ang lahat na mag-ingat sa pagpili ng amo. Dahil sigurado ako, kukuha sila ng papalit sa akin at ayokong maranasan pa ng iba ang dinanas kong hirap sa kanila sa loob ng halos 4 na buwan. At yan nga mga lodi ko ang mensahe ng ating sender. Habang binabasa ko nga yung mensahe na yan, talaga namang naliligid ang aking luha. Naaawa ako. Yung ma-imagine mo lang yung paghihirap na dinaranas niya para sa ating kalooban bilang kababayan natin na nangyayari talaga sa kanila yung mga ganyang bagay. Ang pag-abroad talaga ay sapalaran. Hanggat kaya, kakayanin natin. Pero may hangganan din naman ang lahat. Para sa ating sender, nawa ay okay ka na ngayon at may nahanap ka na bagong amo. Maging matatag ka at huwag susuko. Mga lodi ko, marami pong salamat sa inyong pakikinig. God bless us all po!